y12 negative j 0.75. And y20 is negative j point. Ayan, 6 yata, sir. 0.6. So, kunin ko yung aking y11. Ano yung y11 natin? Summation nung lahat na nakakabit sa bus 1. So, y10 plus 12. So, ilan yun? Negative j 1.2. Okay. y12 which is equal to y21 is negative y12 which is j 1.75. Then y22 is y12 plus y20. Pagkadin lang natin to. Ilan to? Negative j 1.35. So, ano yung y bus? Labas ko yung j. Pwede ko naman ilabas yung j, ha? Negative 1.2, 0.75, 0.75, negative 1.35. So, ayan. Ano yung sagot natin? Hindi pa pala bukas. Pabukas. Ayan. Yan yung ating attendance matrix. Okay. Number 3. So, number 3. Minsan, bukod dun sa nakikita nyo yung diagram, pwede natin siya i-express in terms of a graph. So, ganun pa rin siya. We consider lahat ng may mga number as yung ating buses, and yung lahat ng wala is our ground. So, for that case, ilan yung ating bus dito? 3. So, anong size ng matrix natin? 3 by 3. So, yun yung size ng matrix natin. 3 by 3 yung size ng matrix. Okay, then nakalagay dito ay impedances. So, i-convert natin sa into admittance. So, y10 is equal to 1 over j1. So, ilan to? Negative j1. 30, y30, 1 over j2. Negative j. Ano negative j2? 1/2. 0.5. Negative j 0.5. Then y over y32. 1 over j 3. So negative j 0.33. Then ulitin lang natin yung ginawa natin dito. y11. 10, negative j1. y12, which is y21 is negative y12 is 0. Bakit 0? Wala ka namang connection from bus 1 to bus 2. y13 is equal to y31, negative y13. 0 rin. Wala tayong connection from 1 to 3. y22. Ilan na nakakapit sa y22? Isa lang. y32. So, negative j 0.3333. y23. y32. Negative y32. So, j 0.3333. y33. 30 plus 32. So, pagkanin natin itong dalawa, negative j 0.83. So, y bus
Labas natin yung J. Pero pwede nyo hindi labas yung J, ha? Tamad lang ako magsulat ng J kasi susulat ko lahat dun sa bawat isang element. So, tinanggal ko lang. 1, 1 is negative 1. 0, 0, 0, 0, 0. 2, 2, negative 0.333. 2, 3, 0.333. And 3, 3, negative 0.833. So, ito yung ating y-bus. May tanong. So, pag nag-quiz tayo, kaya niya. Hindi pa rin. Try natin ulit. Yung isa pa, number 4. Number 4, meron tayong admittance matrix. Ang tanong natin, ano yung reactance diagram natin, even yan. Then alam natin na yung first, second, third, and fourth ay mga buses mo. So meron tayong 4 bus system, kahit anong mangyari. So from here, pwede natin gawin yung single line, pwede mo rin gawin yung reactance diagram. So, let's start with bawat isa. Meron akong y, 1, 2, which is equal to j, 1.25. Meron rin akong y, 1, 3, which is equal to j, 2.5. Ano yung aking y, 1, 1? And the 1, 0 plus 1, 2 plus 1, 3. Pero may 1, 1 ako. Ano yung 1, 1? Ay, ano yung value ng 1, 1 to? Negative J, 3.78. Take note, kailangan ko ito lagyan ng negative. Bakit kailangan ko lagyan ng negative yung y, 1, 2, 1, 3 to? Dahil may negative to. Yung value na yun na nasa taas, yung 1.25 saka 2.5, yun yung capital Y. Yun yung matrix element. Pero yung admittance mo ay may negative sign. So, 1, 0 minus J 1.25 minus J 2.5. So, ilan yung aking Y 1, 0? Negative 0.03. J 0.03. Basta tayo sa first row. Punta na tayo sa second row. Start muna tayo dito. Ano yung aking y23? Negative J 1.11. y24 negative J 1. Then balik tayo sa y22. Ano ba yung y22 mo? Yung 0 plus 2, 1, 2, 3, 2, 4. May 2, 2 tayo. Negative J 3.42. Unknown yung 2, 0. Yung 2, 1 natin is given. Ano ba yung 2, 1? Ito, negative J 1.25. Yung 2, 3, negative J 1.11. Yung 2, 4, negative J 1. So, ano yung aking Y? 2, 0.
Wala kang calculus. Sir. Yung Y21 po ba, sir? Hindi magiging. Yung Y21 and Y12 parehas lang yun. Tandaan niyo kung bakit symmetrical lang tayo, di ba? Negative J 0.006. Walang calculus. Minimental mo lang. Okay. So tayo sa nasunod. Y34. Ano yung Y34 natin? Negative J 1.25. So pwede tayo mag Y33. 30, 31, 32, 34. Yung 33 natin, ano value? Negative J 4.89 is equal to Y30 plus, ano yung Y31? Negative J 2.5. Ano yung 32? Negative J 1.11. Ano yung 34? Negative J 1.25. So, ilan yung aking 30? Negative J. Negative J 0.03. Then, dito tayo sa uli. Yung aking Y44. Ano yung Y44 ko? Y40 plus 42 plus 43. Wala na tayong 41. Kita nyo naman walang 41 dito eh. So, ano yung 44? Negative J 2.31. 40. Ano yung 42? Negative J1. Ano yung 43? Negative J 1.25. So, ilan yung Y40? Negative 0.06. Negative J 0.06. Okay. Then, kunin nyo lang yung inverse ng mga yan. Yun na yung impedance natin. Pero kailangan daw natin drawing yung reactance diagram. So, drawing ko yung reactance diagram. So, start tayo sa bus 1. Okay, yung bus 1 natin, meron papuntang ground. 1 over Y10 yan. Kasi impedance. Yung bus 1 natin, pumunta rin ng bus 2. 1 over Y 12 yan. Yung bus 1 rin natin, pumunta na bus 3. So, ito 1 over Y 13. Okay, punta tayo sa bus 2. Sa bus 2, meron tayong 20. 1 over Y 20. Meron tayong 23. 1 over Y 2, 3. And meron akong bus 4. Okay. Pangit tingnan, pero 1 over Y 2, 4. Okay, ano pa meron tayo? Bus 3. Meron tayong 3, 4. 1 over Y 3, 4. May 4, 0 tayo. 1 over Y 4, 0. And ano pa meron natin? May 4, 2 ba tayo? Meron tayong 2, 4. And nalagay na natin, di ba? 2, 4, 3, 4, 4, 0. Wala tayo 1, 4. Tama? 1, 4 yan. 4, 1. Wala tayong 4, 1. Okay. So, yan na yung aking reactance diagram. Take note, gagawin nyo na lang itong impedance. So, bale, yung nakuha nyo dyan, inverse mo lang. Tawag natin yung reactance diagram. Pwede mong gawin yung single line. So, yung single line diagram natin.
bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Sa bus 4, may nakakabit. So, pwede natin sabihin bilog yun. Hindi natin alam kung generator o motor yun. Sa bus 1, meron rin nakakabit. Sa bus 2, meron rin nakakabit. Sa bus 3, wala tayong 3-0, di ba? Ayun, may kulang pala ako. One over y, 3-0. So, pwede rin ako magkabit dyan. Okay? Then, lagyan na lang natin ng connection. So, meron akong 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 2. Yan lang? Wala na. 1, 2, 3, 4, 5. Yun lang ba yun? Yun natin na. 1, 2, 3, 4, 5. 5. O, tama. 5. Ayan yung ating signal line. So, pwede mo sabihin ito ay generator. Ito ay motor. Now, pwede ka rin gumawa ng tinatawag niyang graph. So, ano ba yung graph na yan? Yung kanina, makikita niyo dito sa taas. Ito. Pwede rin natin gawin yan. So, magdodrawing ako dito. 1, 2, 3, 4. And 0. Yung 0 would be yung reference natin. So, ilan nila kakabit papuntang reference? Lahat. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Ilan nakakabit yun sa 1? Meron tayong 1, 2, 1, 3. Yung sa 2, ano meron tayo? 2, 4. 2, 3, 2, 4. 2, 4. Then, 3, 4. So, graph ang tawag natin ito. Gagamitin natin yun mamaya. Ito yung ginagamit natin doon sa isa pang paraan. Dahil, hindi kaya ito ng computer. Hindi yan yung ginagawa ni Paladin. Kasi, pag tinitignan mo yung process na to, parang nag-iisip ka. Malamang nag-iisip ka pag ginagawa mo yan. So, kumbaga meron kang tinatawag na artificial intelligence. Dati, yung mga softwares natin, walang artificial intelligence. So, hindi kayang gawin ni Paladin to, hindi kayang gawin ni Etang to. Ang ginagawa niya is matrix multiplication. So, there is another way of solving this one. And that is by singular transformation. Okay. So, before tayo mag-singular transformation, bibigyan muna natin isa pang malaking example to. Then, sunod tayo sa kasunod na topic. Sige, pwede mo namin.
Okay. So, yung quiz natin, pwede rin natin gawin yung admittance matrix. So, yan yung mga data natin. Wala tayong pakialam doon sa configuration. Kasi ina-assume muna natin na isang admittance matrix lang tayo, yung positive sequence. Pag nagkaroon ka ng negative at saka zero sequence, so makikita ka lang yung matrix. So, syempre, doon muna tayo sa matrix lang. So, yan yung ating value. So, gusto natin gumawa ng matrix. Ano yung size natin? 4x4. 4x4. Bakit 4x4? Kasi makita mo about 4 lang. So, additional example ko y10 1 over j.5. So, ano yung 1 over j.5 natin? Negative j 2. y20 1 over j point 45? 45. So, ano yung 1 over j point 45? Negative j 2.2222. y30 1 over j 0.35. negative j 2.8571. 8571. 8571 y40 1 over j 25. 4. Okay, so sa tayo doon, ano yung next natin? 1, 2. y12 1 over 0.05 plus j.5. So 1 over 0.05 plus j.5. Pwede nyo i-rectangular na lang kasi full number yan. Pakiramdam mo. Rectangular. Rectangular. 0.98. Hindi pa siya. Sige, 4 decimal places lang. 0.98 minus j 1.9801. 02. y23 1 over 0.01 plus j.1. 0.99. 0.9. Ilang 9? Dalawa lang. So, tas 0.1. 0.1. Minus 9.901. 9.901. 1. 9.901. 1. y34 Yeah. 1 over 0.03 plus j.3. 0.33 0.33 minus 3.3 J. May kasunod pa wala. 3.003. 3.30. 30. Yeah. 4.2. 4.2. Zero point one two three. 0.123. 123.
minus J 1.2376. 1.2376. Then Y4 41. 1 over 0.7 0.09. Zero point 0.11 minus J negative 1.1001. 1,001. And yung uli, 3 0.099. 0.099. Minus 0.99. 0.91. 991. 991? O 01? 9901. Yan. Ay, Tama ba? 1 na po. Ay, Okay. So, ginawa lang natin admittance yun, ha? Direct conversion lang. Ano? Sobra ka ng 0. Ay, Hindi. Kung gusto nyo po lang, okay lang. Wala namang problema. Mas maganda lang tingnan yung rectangular pag naka-matrix. ay, Ha? Pag polar, lahat, hindi naman necessarily. 1 na yun. Kahit pagaluin nyo, pero papahirapan nyo lang yung mag-check. So, ibig sabihin, papahirapan nyo lang ako. Hindi naman ako magtatanggol. Yes. Oh, wala pa tayong sinasabi na hindi nyo na alam. Kumbaga alam natin yan since circuits 2, di ba? Na inverse mo lang ang impedance, admittance ka na, and vice versa. Okay? So nakalagay tayo admittance. Okay. So, kukunin natin yung mga element. Yung mga 1, 1, 1, 2, etc. So, y, 1, 1. Ilan yung nakakabit sa 1, 1? 1, 0, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 4, 1, and 3, 1. So, pag-adin nyo na lang. 3, 1 plus 4, 1 plus 1, 2 plus 1, 0. 1-0. Watching show. So 3, 1 plus 4, 1 plus 1, 2 plus 1, 0. Ay, 0.407 minus 6.0704. So yan yung ating y11. Ano yung aking y12? Yun na rin yung aking y21, which is negative y12. Ito times ko lang to na negative 1. So magiging negative 0.1980 plus j 1.9802. Ulitin lang natin dito. y13 is equal to y31, negative y31. So, 2 times ko lang sa negative 1. Negative 0.099 plus j 0.9901. Okay, then y14. Yung 14 is equal sa 41.
or negative y for 1. So, kukunin ko lang to, times ko na negative 1. Negative 0.11 plus j 1.1. Nasa tayo sa first row. Second row na tayo. Y 2, 2. Ilan yung nakakabit? 2, 0. 1, 2. 2, 3. And 4, 2. So, ilan yun? 2, 0 plus 1, 2. 2, 3. 4, 2. Pag-addin lang. Minus 15.341. Hindi ko alam. Kayo nag-calculate. Tama. So, pinag-add lang natin ulit 4, 2, Tama lang, Brad. 2, 3, 1, 2, at saka 2, 0. So, assuming tama yan. Yung sagot, ha? Pero pwede nyo i-check. Tayo sa kasunod. Tama ba? Yes, sir. Okay. 2, 3. 3, 2. Negative y, 2, 3. Na-times lang natin ito na negative 1. So, negative 0.9901 plus j 9.901. 24 is equal to 42. Negative y, 42. So, negative 0.1238 plus j 1.23. Okay. Ha? 15.341. Pinagad lang natin dyan yung 42, 23, 12, at saka 20. Okay, punta tayo sa 33. 30. 23, 31, and 34. Okay, take note kahit balik na rin mo yon, equal lang yun. Wala namang problema. Kasi baka isipin nyo, dapat puro 3 yung una. Hindi. As long as may 3 siya, isasama mo siya. Ganun rin sa 2 at saka 1. So, 30 plus 2, 3 plus 3, 4, 3, 1. For what? Yes, sir. 4191 Minus j. minus j 70 negative 17.0485. 8.5. So, kaya tayo sa 3.3. Ano na kasunod? 3.4.
which is equal to 4,3 or negative y 3,4. Open ko lang. Negative 0.33 plus j 3.300. And yung uli, 4,4. 4,0, 3,4, 4,2, 4,1. Ang dami mo. Dalawa yung Ano di ko lang eh. Wala naman yung white baby, tapos wala naman white baby o wala white baby. pag nangyari yun, ibig sabihin yung isa 0. Oo, hindi naman pwede dalawa yung ano. Kasi galing naman yan sa single line diagram. Okay na. 0.5638. 0.5638 minus J 9.638. 9.638. So, nakuha na natin yun. Pwede ko lang gawin yung aking Y-bus. Ito yung pinakakataban. Kukopyahin ko lang ulit siya. Parang gusto niya mag-work kasi ba? Saan? Hindi ko mamaya. Column row yun ano? Ha? Column row. Saan? Column. Tapos, So, ito yung ating admittance matrix. row column ba yan? Sa row column, di ba? Sa row column ba yan? Row column siya. Yung unang 1 is row. Yung pangalawang number is column. Kaya kung meron kang 3, 1, ibig sabihin yun, third row, first column. So, ito yung admittance matrix. Tawag natin dito sa process na to ay nodal method or inspection. Bakit ko sinabing nodal method? Kasi galing yan yung mga equation natin sa nodal analysis. Pero bakit inspection? So, drawing muna natin yung single line. So, i-base natin sa single line diagram. Bus 1, meron kang generator dyan. Bus 2, meron ka rin generator doon. Bus 3, motor. Bus 4, motor. Kung titignan natin, ilan yung nakakabit sa bus 1, meron tayong 1 to 2.
Meron rin akong 2 to 3. 1, 3. Meron rin akong 1, 3, 3 to 4. 4 to 1, 3. 4 1. Yan. Kaya siya tinawag na inspection method kasi titignan mo lahat ng nakabit sa bus 1. So alam mo na kagad na meron kang 3-1, 2-1, at saka 4-1 plus 1-0. Pinag-add lang natin to. Which is, yun yung 1-1 ko. Yung 1-2 ko, di kukunin ko lang yung nakakabit sa bus 2. 1-2. Then times ko na negative 1. And so on. Yun yung rason kaya tawag sa kanya inspection. Kahit hindi mo kabisado yung formula, which hindi naman kailangan kabisaduhin talaga, makikita mo based sa single line diagram. Yung may parang not connecting, yung parang may curve, wala nang problema. As long sinabi mo na hindi sa curve. Ayun pala to, parang wala na tayo dito. Alin? Ang pinag-usapan lang natin drawing ito lang. Base dito. So, pwede kasi mangyari yung nakikita nyo data, wala kayong single line. Binigay sa inyo mga table. So, yung sa table, gagawa mo na single line. Ano? Yan yung first way ng pagsasolve natin. Tinatawag natin dyan nodal method or inspection. Pero may isang pang paraan para sagutan yan. Yun yung tinatawag natin by singular transformation. So, sa singular transformation, ang unang-unang kong gagawin is convert mo yung ating single line diagram into what we call a graph. So, yung graph, may dalawang component lang. Yung tuldok or yung vertex, saka yung linya. Yung vertex, ang ibig sabihin, yun yung mga bases mo. Yung linya, ibig sabihin, yun yung mga branches mo, which is your transmission line or your transformers. So, pwede natin convert to into a graph. After converting it into a graph, isa lang naman ang formula na tatandaan nyo. Ito lang. Y bus is equal to A transpose times Y times A. And bawat isa dyan may ibig sabihin. Yung Y natin is depende sa number of element. So, kung bibilangin natin to, ilan yung element natin dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron tayo 10 by 10 na matrix doon sa Y. Yung ating A, base yun doon sa connection mo. May 10 elements ka, pero may 4 buses ka. So, ang size niya would be 10 by 4. And yung A transpose ko would be inverse lang yun. So, meaning to say, pag ito yung sasagutan natin, Y bus is equal to A transpose Y and A. Yung aking Y is 10 by 10. Bakit 10 by 10 yan? Dahil 10 element. Ito, 10 by 4. And yung isa ay 4 by 10. So, kung titignan nyo, balikan natin linear algebra nyo, pwede natin i-multiply ito sa ito. Anong dahilan? Pag minultiply natin yung A transpose sa Y, yung dalawang nasa gitna or yung inner element ay parehas. Ganun rin pag minultiply natin to, yung inner element ay parehas. So, let's say, multiply ko yung 4 by 10 by 10 by 10. Ano yung resulting kong sagot? 4 by 10. And pag minultiply ko yung 4 by 10 sa 10 by 4, 4 by 4 ang sagot. So, papakita ko mamaya, pagkatapos nyo kopyahin yan, na pag ginamit natin to, ito pa rin yung makukuha natin sa sagot. So,
4x4 matrix. Yan yung ginagamit na computer. Itong kasunod natin topic, similar transform. Sige, okay niyo muna. Yung lahat ng sinabi ko, nandun sa lecture, nandun yun sa module, nandun yun sa syllabus, nandun yun sa handout na nilagay ko. So, nirequest kasi natin yung sorry ko isa. Medyo na-late na. Okay na? Nakopya na? Okay na? Pwede na ba Ryan? Pwede na ba Ryan? Sus! Sinong rin? Maganda. Okay, ang unang step para gawin dito ay dodrawing natin yung graph. Type na natin. Kailangan pa yung buong blackboard. So, dodrawing muna natin yung graph nito. Okay. So, gawin muna natin yung graph. Sabi na tawag na. So, ilan element natin? 10, di ba? So, meron tayong 0. Okay, 1, 0. 2, 0. 2, 0. 3-0. 4-0. 1, Ay. Pangit talaga. Rico daw pangit. Parang verbal. Parang urban. Wala, yung pagdodrawing, bahala kayo. Basta Kailangan verbal. makonect mo lahat doon. Okay. Then, lalagyan natin siya ng letter or number. Bahala kayo Regardless, kung gusto nyo number, okay lang. Kung gusto nyo letter, okay lang rin. So, para hindi ako mahirapan o maguluhan, gawin ko na lang letter A, C, D, F, G, H, I, J. Pero pwede naman number yan. Wala naman. Ay, sakto lang. Tama lang. 10 yan, di ba? Ang J is 10th letter, di ba? Okay. So, yan. Pero pwede rin number yan, walang problema. Binilang sir. Binilang mo talaga, hindi ka pa naniniwala sa akin. May trust, sa bagay, may trust issues rin ako sa inyo. Okay, Y pass is A transpose Y A. So, ano yung A transpose? Ano yung Y? And ano yung A? Unahin muna natin yung Y. Okay. Yung Y is 10 by 10. Para magkasya. Para hindi kayo mahirapan, ano yung pagkakasunod natin? Base natin sa letter. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So, up to J.
So, ang gagawin natin, kukopyahin lang natin kung ano man yung value natin. Para hindi ako mahirapan, susulat ko na lang yung variable. Kasi maliit yung space natin. Okay, gagawin ko siya Y, 1-0. Meron ako dito siyam na 0, may siyam ako na 0 rin dito. Yun yung automatically. So, 1, 2, so, lumalabas yan, 10 by 10 na yan. Okay, next, yung B. Ano ba yung B natin? 2-0. Y 2-0. So, lalagay ko to as Y 2-0. Then, puro 0 na yung kasunod niya. Okay, next. Yung aking C. 3-0. 3-0. 3-0. Fishbowl daw yan. Okay, yung D. 4-0. Yung E. 1-2. Yung F. 2-3. Takoyaki daw. Yung G. 3-4. Yung H. 4-4. And yung I. 3-1. Meron tayong 10 by 10. Okay, ang tanong dyan, kailangan ganyan ba yung pagkakasunod? Hindi. Basta kailangan yung tandaan kung ano yung A, B, C, D, E, F, yung A, letter A mo. Kung ginawa mong letter A yung 4-0, okay lang. Basta lahat ng gagawin natin kasunod, yun yung letter A mo. Ganun rin yung letter B, ganun rin yung letter C. Sir, balikan. 3-1 yung I po. Yung I po. I. 3-1. Yun. Kagaya niyan, yung I natin dito is 3-1. So, babalik na rin lang natin to. Meron pa ba? O tama na lahat? Tama ba? Okay. So, kailangan nyo sundin yan. Kumbaga yung kung ano yung identification. Okay, next. Kunin natin si A. So, pag kinuha ko si A, 4 by 10. Ibig sabihin, 4 yung aking bus. Tama ba? Tapos 10 yung aking element. Which is okay. Yung A natin daw is 1 to 0, ito 2 to 0, 3 to 0, 4 to 0, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 3. May ko lang ba? 2 to 4 yung 4 to 2 muna. 3 to 4, 4 to 2, 3 to 1, and 4 to 1. Kailangan nyo sundin kung ano yung nakalagay dito Tama lang po. So kung nakalagay is 1-0, yung una, 1-0 dapat to. Tama lang po. And so on. Paki-check nga, tama ba? True. True. Tapos score. 10. 10 rows. So tama. Okay. Next. Kailangan natin malaman kung ano yung element. Tatlong number lang na ilalagay dyan. 1, negative 1, or 0. Now, yung 0 is automatically pag wala dun sa dalawang element. So, ibig sabihin, yung first row, since 1, 0 yun,
Yung 2, yung 3, at saka 4, automatically 0 na. Yung 1, gagawin mo pag papunta yung arrow doon. Yung negative 1, pag palabas doon sa arrow na yun. So, ibig sabihin, 1 to 0. Ano yung ibig sabihin mo? Negative 1 yung plus 1 natin. So, ilalagay ko dito is negative 1, 0, 0, 0. Bakit naging negative 1? Kasi mula sa bus 1, pumunta tayo ng 0. Kaya, negative 1. Pero kung nakalagay dyan is 0 to 1, ano yung 1 natin? Positive 1. Pero ang tanong, paano kung nagkamali ka ng orientation na pagbalikan mo, magkakamali ka? Hindi. Bakit hindi ka magkakamali? As long as yung assumption mo sa umpisa hanggang dulo is pare-parehas lang. Pag transpose mo naman yun, parehas ko naman yung makukuha ko. So, kahit hindi nyo gawin yun, wala nang problema. So, ibig sabihin, gumawa si Alpha, nagsimula siya dito na yung 1 to 0 is negative 1. Dapat yung 2 to 0 niya, yung 2 ay negative 1 pa rin. Hindi pwede maging positive 1 yun. Kasi pag ginawa niya positive 1 yung kasunod, automatically, magkakamali na siya sa matrix. Okay. May tanong doon. Wala pa naman. Kasi hindi pa natin natapos eh. So, patapusin natin ha. Ano yung 2-0 natin? 0, negative 1, 0, 0. 0 pala. 3-0. 0, 0, negative 1, 0. 4-0. 0, 0, 0, negative 1. 1, 2. Negative 1, 1, 0, 0, 0. 2, 3. 0, negative 1, 1, 0. 3, 4. 0, 0, negative 1, 1. 4 to 2. So from 4 papuntang 2 ah. 0, 1, 0, 0, negative 1. Kasi galing tayo ng 4, papunta tayo ng 2. 3 to 1. Ay. 1, 0, negative 1, 0. 4 to 1. 1, 0, 0, negative 1. Wala ka ng problema pag ginawa mo yung A transpose. Kasi ano ba ibig sabihin ng transpose? Lahat ng nasa row, dilipat ko sa column. And lahat ng nasa column, dilipat ko sa row. So, magiging negative 1. 1, 2, 3. Negative 1. 1, 2, 3. 1, 1. Kasunod, 0, negative 1. 0, 0. 1, negative 1. 0. 1, 0, 0. 0, 0, negative 1, 0, 0, 1, negative 1, 0, negative 1, 0. Tatlong 0, negative 1, dalawang 0, 1, negative 1, 0, negative 1. So, kaya tayo dyan. So, anong kasunod? Eh, di gagawin na natin to. A transpose Y times A. So, Y box. Kopyahin ko ah. Diba? Pre, ano? Yan. Kung saan papasok yan yung positive. Ito yung nakakapagod eh. Kung okay yung lahat eh. Yan ang nagdadal. Pag yun yung araw, negative. Kaya yan. Negative 2 ba? So, negative 1. Kasi sa B1,
Sir, ano ba ito? So, di ba 141 na? Ito negative. Ito zero. Yeah. Ngayon yung huli, Rami 3-4. 3-4. 3-4. so pagkatapos niyan, gagawa na tayo ng matrix multiplication. Lahat ba marunong mag-multiply ng matrix? Sa MATLAB, pero in actual hindi. Okay, ulit na. So, makikita nyo, dalawa pwede tayo mag-multiply. Pwede natin multiply muna to, pwede natin multiply ito. Okay, pag ito ang minultiply natin, tatandaan nyo, ito ay row. Ito ay column. Pag ito ang minultiply natin, itong dalawa ha, ito ang magiging row. Ito magiging column. Kung ano yung unang number or unang matrix, yun yung palagi row. Yung pangalawang matrix, yun yung palagi column natin. So, gagawin na natin to ha. So, unahin ko muna itong dalawa. So, lumalabas, ito ay 10 by 10, ito ay 4 by 10, and ito ay 10 by 4. Pag minultiply ko itong dalawa, ilan yung lalabas itong matrix? 4 by 10. Pag ito ang minultiply natin, ano lalabas? 10 by 10. 10 by 4. Okay. So, unahin natin ito. Parang lalabas sa atin ay 4 by 10. So, paano natin gagawin yun? First row, multiplied by first column. So, anong gagawin mo doon? Negative 1 times y10 plus 0 times 0 plus 0 times 0 and so on. Wala kang magiging problema dahil puro 0 yan. So, titingnan mo lang yung una. So, y10 times negative 1 and yung negative y 1, 0. 10. First element. Paano natin kukunin yung second element? First row, second column. Since nasa first value natin yung negative 1 dito, and makikita mo sa lahat sa kasunod ay puro 0, anong sagot natin dyan? 0. 0. Okay, doon tayo sa pangatlo. First row, third column. Titingnan mo kung meron dito. Wala, di ba? And the rest, puro 0. Kaya, 0. 0 yun. Next. First row, fourth column. So, 1, 2, 3, 4. Wala pa rin. 0 pa rin yan. Tatandaan nyo, 1, 2, 3, 4. Nandito tayo sa panglima. Yung panglima natin is 1, 2. Negative 1. May negative 1. So, lalagay ko yung negative 1, 2. Yung kasunod natin, 0. puro 0 yon, tatlong 0. Pwede mo rin tingnan dito, tatlong 0 yon. Edi 1, 2, 3. Then, dalawang 1. Ano nakalagay natin dito? 3, 1, and 4, 1. Y31.
tayo sa kasunod. Ano na yung kasunod natin? Second row. First column. Since 0 to, 0 yan. Negative 1. Y20. Negative Y. 0. 0 and 0. Okay. Negative 1. Positive 1. Ano ba yun? Panglima na, di ba? Y12. Yung kasunod is negative 1. Negative Y. 23. 2, 3. Ito yun eh. 0. Then, 0. 0. Y42. Negative Y. 4, 2. Negative Y. 4, 2. Then, Negative. puro Positive. 0. Positive, sir. Positive ba? Positive. Ikaw. Okay, punta tayo sa pangatlo. Third row. 0, 0. Dalawang 0, di ba? Then, negative Y. 3, 0. Then, dalawang 0, 0. Y6. Y3. Y23. Negative Negative 1. Y34. Negative Y. 3, 4. 0 ulit. Y4. Ay, Negative 1. negative Y31. Negative Y3, 1. 0. 0. Then, yung uli natin. Tatlong 0. Negative 1. Negative Y4. 0. Negative Y4, 0. 0, 0, 0. Y3. Y34. Y3, 4. Negative Negative Y42. Y4. 0. 0. Negative Y41. A. Then, kopyahin ko to ah. Zero, zero, Para sa Hindi pa na nakita mo yung makro. Malaki na siya sa akin. Ganun ko. Ginurot ko ako. Nasa Jeffrey. Tapos di ba yung twing-twing? May ako rin. So, pwede natin gawin yung y-bus natin. Ano ngayon yung pag-multiply na natin? 4 by 10. First 4 row, by 10. first column. Kasi ang sagot na natin dito ay 4 by 10 saka 10 by 4. So, ang lalabas natin is 4 by 4. So, paano natin gagawin? Ito, multiplied by first column. So, makikita mo, negative 1 times to. Magiging positive. Y10. Tatlong 0 plus positive. Kasi negative, negative. Tapos puro 0, then 1 and 1. So, Y31 and Y41. Mukhang tumatama tayo dahil ito yung ating Y11. Punta tayo sa second column. First row, second column. Saan lang siya tumatama? 0, negative 1, 0, 0, positive 1, negative 1, 0, 1, 0, and 0. So, yung negative y, 1, 2. So, ilalagay ko to dito. Negative y, 1, 2. Bakit? Positive, negative. 0, negative 1, 0, 0, positive 1. Punta tayo sa third. Ano yung third natin? Ito, di ba? 0, 0, negative 1, 0, 0, negative 1, 0, 0, 1, negative 1, 0, negative 1, 0. So, negative y, 3, 1. Okay. Last row, last column. Tatlong 0,
negative 1, dalawang 0, 1, negative 1, 0, negative 1. So, negative y, 4, 1. So, mukhang tumatama yung matrix natin. First row. Punta tayo sa second row. So, ano gagawin mo? Ito, saka ito. 0, 0. Negative 1, 0, 0, 0, negative 1. So, negative y, 1, 2. 1, 2. Then, wala ka nang kasunod eh. Kasi 0, 0, 0, 1, and 1. Okay. Next. 0, negative 1. So, lalagay ko to. y2, 0. Plus 0, 0, positive 1. So, y1, 2. Negative 1. Positive 1. y2, 3. 0, positive 1. y2, 4. Y 4. 4-2. Okay, 4-2. So, kung makikita nyo, ito yung element natin sa y22. Okay, next. Second row. Third column. 0, 0, negative 1. 0, 0, positive 1. So, negative y, 2, 3. May kasunod pa ba? Wala na. Kasi yung kasunod natin is negative 1, 0, negative 1, 0. And yung uli natin, last column. 0, 0, 0, negative 1, 0, 0, 1, negative 1. So, negative y, 4, 2. Then, 0, negative 1. Next, third row. First column. Negative 1, 0, 0, 0, negative 1, 0, 0, 0, positive 1. So, negative y, 3, 1. Okay. Then, positive 1 yung ulit. Kasi 0 to eh. Okay, next. Second column. 0, negative 1, 0, 0, 1, negative 1. So, magiging negative y, 2, 3. Pag tinuloy mo pa yun, yung kasunod doon ay 0, 1, 0, and 0. Next. Third na. 0, 0, negative 1. So, magiging y, 3, 0. Plus 0, 0, positive 1. y, 2, 3. Negative 1. y, 3, 4. 0, negative 1. y, 3, 1. Okay. Then, yung uli, 0. Okay, last. 0, 0, 0, negative 1, 0, 0, positive 1. So, negative y. Then, dito tayo sa uli. Last row. Negative 1, 0, 0, 0, negative 1, 0, 0, 0, 1, and 1. So, negative y, 4, 1. Okay. Next. 0, negative 1, 0, 0, 1, negative 1, 0, 1. So, negative y, 4, 2. May kasunod pa ba yun? 0 yung kasunod eh. Ay, tama ba? y42, di ba? So, 0 na yung kasunod natin. Ay, wala. Okay. Third row. Third column. 0, 0, negative 1, 0, 0, 1, negative 1. Y 3, 4. Then, kasunod ng negative 1 is 0. Ay, negative 1 is 0. Negative 1, 0. Okay. Then, yung uli, tatlong 0. Negative 1. Positive Y 4. 0, 0, 1. Negative 1. 0, negative 1. Okay. So, ito yung aking admittance matrix. Which is the same as yung kanina.
Madali lang sana yan kung yung matrix mo ay purely real number. Lalo na kung 4x4 lang, kasi pwede naman sa calculator ang 4x4. Pero tatandaan mo, complex tayo. Kaya para hindi kayo mahirapan, gawin nyo na lang naka-variable kayo. Para mas madali siyang ma-check kung tama yung pinagkagawa nyo or hindi. Sa kanya sa kasi. So, kumbaga, pwedeng ito, additional approach. Ito, di ba? Ang kasunod niyan, substitute nyo yun, may isa ka pang line. Which is the same as sa kanina. Kasi tatandaan nyo yung inspection method natin, ganito yung mga variable. Medyo magulo pa yan, kasi isang example pa lang. So, on first day, we would have more example dito. Singular transformation ang tawag natin dyan. Habang sinisingular transformation natin, ginagawa rin natin yung inspection. Para ma-check nyo na tama yung pinagagawa natin. Now, pwede nyo i-practice sa bahay yan. Ito, pwede nyo i-practice. Anong pwede nyo pagbago dyan? Imbis na ganito yung order, i-rumble nyo. Ganito pa rin dapat ang lalabas kahit i-rumble nyo. Pwede rin, kahit balik na rin nyo to. Sabihin natin, yung negative, ginawa mong positive. Ganun pa rin makukuha mo. Bakit ganun pa rin? Kasi take note pag ginawa mong positive to, pag transpose mo, magbabago lang din sila ng sign. So pag minultiply mo, babalik ka lang sa dapat na sasagot mo. So regardless, if you value the sign or not, you would still arrive at the same answer. Diba? Ganun naman yung ginagawa natin sa circuit analysis natin. Pag na-negative, ang mangyayari lang is opposite lang na direction. So, on first day, continuation tayo ng examples or on this approach. Afterwards, pag